Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. It's currently 4 p.m. here in Paseo de Santa Rosa. So kung bakit kami nandito ngayon, no? First is syempre yung condo na nakikita nyo sa likod ko, no? I just want to give an update here in Zedia Towers, no? Kung ano na yung mga deliverables ng Tower 4 since ground break lang sa kanya last week of May. And of course, kung ano yung mga establishments na nandito sa area na deserve yung malaman, no? Especially for our investors here in Santa Rosa. So tara, samahan nyo ako. Ito nga pala guys sa likod ko, no, sa mga hindi nakakaalam sa inyo, meron tayong hotel dito sa Paseo de Santa Rosa or Greenfield City. So ang pangalan niya is Paseo Premier Hotel. Ito yung isa sa mga hotels na nauna dito sa area, no. If ever man mapadpad kayo dito, gusto nyo ng place na mapagstayan, Paseo Premier Hotel is one option for you. Isa sa mga big establishments dito sa area is the Medical City South Luzon. One of the well-known hospitals here in the Philippines, and we're very proud, no, to have that branch, no, here in Santa Rosa. So itong mga activities na tulad nito, pwedeng kung gusto mo lang manood, magdala ka lang ng sarili mong camping chair, no? And then, mahangin naman dito sa area, kaya hindi ganun kainit. And right now, papunta na tayo sa Laguna Central, no? Kung saan located yung showroom unit ni Zedia. So, Zedia has two kinds of unit. One is a studio unit, and the second is a combined studio unit. So, ipapakita ko sa inyo yung deliverables niya, kung anong itsura niya upon turnover dito sa Tower 4. What's in it for our investors, no, here in Santa Rosa, especially for Zedia Condominium? Siyempre, kita mo naman, Paseo Santa Rosa has all of your needs, no? So, lahat ng necessities ng isang tao nandito na. Mapag-grocery, malls, outlets, no, restaurants, hospitals, hotels, no? So, hindi mo na kailangan pang lumabas, no, ng Santa Rosa just to get what you need. So ngayon, nandito tayo sa Laguna Central, guys. Dito kasi sa Paseo, no, tabi-tabi lang naman sila ng Arcadia and Laguna Central. And this is where Zedia showroom unit is located. So tara, pasukin natin. So ngayon, papunta na tayo sa showroom, guys. Una nating pupuntahan is the turnover unit, no? So kung ano makikita natin sa turnover unit, it's a complete finish type of unit. So ibig sabihin, may tiles, may paint, and yung fixtures and toiletries, nasa kompleto na. Gamit na lang talaga ang kulang para maging livable siya. Ang unit na meron tayo dito is Studio Unit A, no? This is their standard unit in Zedia. Kanyang floor area is 24.9 square meter. Ayan. So welcome, no, to our turnover unit in Zedia Tower 4, no? So, dito yung display, no, ng tiles na meron tayo sa Zedia Tower 4. So, kung bakit nila yung ginagawa, sa mga naunang towers kasi, guys, no, sa Tower 1 to 3, iba't ibang design ng tiles ginamit nila. Kung kay Tower 3, it's a plain tiles. Ngayon naman, merong design or pattern ngayon yung tiles na gagamitin nila for Zedia Tower 4. Ayan. So, pagpasok mo ng pinto, sasalubong sa'yo ang kitchen area. It's a white countertop. So, sa ilalim naman is your own cabinets and drawers, no, for storage ng mga utensils mo or mga cooking materials mo. Ito naman, sa may bandang kaliwa ko, no, is their spacious toilet and bath, no? So, ito yung pinaka-feature ko for me here in Zedia. Kasi ang laki ng CR nila, guys. Pwedeng sumayaw-sayaw, no? Kasi hindi ka mahihirapan sa space, no? Isa kasi yun sa mga top priorities kapag tumitingin ng condos, no? So, dapat malaki yung CR or toilet and bath. Kasi syempre, dito rin yung space kung saan ka maglalaba. So, kailangan, spacious talaga siya. Kasya yung washing machine, hindi magiging mahirap sa'yo kasi nga, spacious siya. So, ikaw na lang yun, nasa sa'yo na lang on how will you maximize these spaces. Basta si Zedia, binigyan ka niya ng malaking CR para hindi siya hassle for you. So, ngayon naman, dito naman tayo sa may labas, no? Or yung pinaka-living and bedroom area, no, ni Zedia. So, since it's a studio type, ibig sabihin, freedom mo yon na magpagawa ka ng sarili mong kwarto, kung gusto mo man ng partition, no? Depende na yun sa'yo. This side naman is
a huge sliding door, no? Sobrang laki. Hindi ka tinipid sa natural light na papasok, no? This is where your balcony is. Yan. So, ang maganda sa balcony dito, guys, no? Matangkad, no? And also grills type yung meron ka dito. So, lots of air na papasok sa unit mo, no? Which is maganda. Kasi dito sa Greenfield, kung meron mang hindi ipagdadamot, it's really the wind or the hangin. Kasi nga, puno and lots of greeneries in the area. So, pag nasa mismong tower ka ni Zadia, ramdam na ramdam mo talaga yung air. So, this is a good type of balcony. Para din sa may mga babies, no? This is very safe. This condo is really a family-friendly property, no? It's a check. So, on this side naman, sa tabi ng ating big sliding door, no, is the window type aircon. So, kung magkakaroon ka man ng unit dito sa Zadia, no, siguro mga 1.5 horsepower of window type aircon, pwedeng-pwede na. So, first outlet is on this side, no? Assuming na nandito yung iyong living area. So, saksakan ng TV, ng Wi-Fi, no? So, pwede sa area na to. And, on this side is the second outlet. Yan. So, assuming na nandito yung living or bedroom area mo, no? So, dalawa yan. One dito and one dito. So, ang importante, kahit alin naman dyan ang living or bedroom area mo, diba? So, hindi ka mahihirapan with the outlet. And, lastly is on this side, no? So, sa may kitchen area naman, syempre, in case you use rice cookers, no? Kaya naman electrical stove, so, hindi ka mahihirapan with the outlets. First restriction here in Zadia unit, bawal yung mga gas, no? So, dapat kung sa kitchen man, ang ginagamit natin is electrical stove or yung mga induction cooker, no? Basta't hindi gumagamit ng apoy. For those naman na mag-i-invest here in Zadia, no, na ang purpose is for rental, guys, let me share this to you. Zadia only allow long-term rentals. Anong ibig sabihin nun? 3 months to 1 year lang ang pwedeng rentals dito sa condo na ito. So, hindi siya tulad ng mga short-term natin, no, like Airbnb or per night na check-in and check-out, hindi ganun, no? So, dito, mas long-term siya. So, ngayon naman nakita nyo, no, yung turnover unit ng ating Zadia Towers. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung dressed-up unit niya. Ano nga ba yung tsura nito kapag may mga gamit na Harriet? So, ngayon, ipapakita ko yun sa inyo. Tara! Ngayon naman, guys, dito naman tayo sa dressed up unit, no? So, parehas lang nung size para meron kayong idea or reference, no? Kung paano ba siya i-layout. On this side, no, pagpasok mo pa lang is the kitchen area. So, kung mapapansin nyo, same countertop, no? And cabinets and drawers sa baba. Ang inilagay lang nila dito ngayon sa dressed up is overhead cabinets, no? For more storage ng mga utensils, no? In case meron kang meron kang tenants, no, sa sarili mong unit, so hindi sila mahihirapan mag-place ng mga things nila here in the kitchen. On this side is the ref. Enough space lang for a studio type, no, mga 2-door lang na ref, ganyan, pwede na. So, on this side is the CR. Spacious pa rin siya, even if nilagyan na siya ng enclosure, no, and tingnan nyo guys, nakapaglagay pa siya ng washing machine sa harap ng toilet, no, still spacious pa rin, kaya hindi ka talaga mahihirapan dito na maglaba, no, or maligo kasi may mga sariling space. So, on this side, yan, diretso lang tayo, no, is your dining and living area. In fairness, no, every space talaga namang gamit na gamit. On this side is a single bed, and sa tabi naman niya is the nightstand. Isa is on this side, no, kapag nagbabasa ka ng books, ganyan, and on this side naman, para naman may ilaw din yung dito sa may bandang sofa. Yan. So, kung in case man magbasa ng mga libro, o kaya naman magsulat, no, so pwedeng-pwede. Hindi ka mahihirapan when it comes to the light. Ito yung mga pwede nyong gawin kapag nagkaroon kayo ng unit dito sa Zadia. Ayan. So, on this side, ito ang pinakagusto ko ditong feature, no, is the wardrobe. Hindi mo papansin sa una, no, pero kung tititigan mo naman siya ulit, sobrang laki ng space, ang daming pwedeng sampayan, ang daming pwedeng damit na may ilagay or any other things. So ngayon, no, sabi ko nga kanina, meron tayong 2 types of units here in Zadia. One is studio type and second is the combined unit. So combined unit, ibig sabihin, dalawang studio type lang din siya guys na magkatabi and kinumbine, no, as one. So excited akong makita niyo to dahil isa to sa pinakamagandang unit here in Zadia. Floor area niya is 49.8 square meter. Tara, pasok tayo. So, ito makikita nyo combined is dressed up unit na rin siya. Pagpasok nyo pa lang, it's a very spacious living and dining area. No? So, here is the kitchen. Yan. So, pagpasok nyo naman, nandun pa rin yung kitchen, no? Ang pinagkaiba lang. In-extend lang siya ng kaunti. Parehas pa rin nung kabila, no, na dressed up unit natin for studio, for 24.9 square meter. Naglagay rin siya ng overhead cabinets. Diretso mo lang, no? It's a living area. So, dito yung TV,
dining, no? So, kung ano maganda dito, guys, kapag meron kang dalawang unit, ibig sabihin, pwede mong paghiwalayin, no? Yung dining, living, and yung bedroom area mo, no? Kasi yun naman yung talagang purpose niya, para merong privacy yung bedroom. No? So, ngayon, natapos na tayo dito sa dining and living area. Ito naman is the second unit, no? Or second studio unit in the combined unit. So, dito mo na makikita yung bedroom mo. Since you have a bigger space, syempre, kaya mo na maglagay ng king-size bed. No? So, kaya mo na maglagay ng nightstand sa dalawang magkabila. No? And ibig sabihin, kapag combined unit, guys, meron ka ring dalawang balcony. Dahil, dalawa nga ang studio type na meron ka dito. One feature pa na gusto ko dito sa combined unit is the walk-in closet. No? Na located lang din dito sa bedroom area ng combined unit. Yan. So, same lang din, no, nung materials na ginamit dun sa dressed up unit ng isang studio type, no? And on this side is the Jack and Jill CR ng combined unit, no? Kasi ibig sabihin, meron ka ng access dito for those na nasa bedroom and meron ka pang access dito. For those na mga nasa living area. Pero once naman na makuha mo na yung sarili mong combined unit, ikaw pa rin or depende pa rin sa'yo kung paano mo siya ile-layout. So, ang isa pa, no, sa pinaka-tinatanong ng nakararami, o baka ikaw rin, no, tinatanong mo rin, magkano nga ba ang isang unit dito sa Zadia? So, tara, i-explain ko sa inyo ang payment terms na ino-offer nila ngayon. Total contract price ng 24.9 square meter studio unit here in Zadia is around 5.2 million pesos. Ngayon, meron silang ongoing promo and I'm happy to share this with you guys. 10% down payment and 90% balance via bank financing. Kaya ang magiging monthly down payment mo na lang is around 17,600 over 28 months. And guys, no, dito sa 5.2 million total contract price na to ng Zadia, kasama na dito yung other charges or miscellaneous fees. For those naman na interested, no, for combined units, guys, ibig sabihin, double the price lang din siya ng isang studio unit. So around 10.8 million pesos ang combined unit natin here in Zadia, no? So applicable din dito yung ongoing promo nila, which is 10% down payment and 90% balance via bank financing also. So ang magiging monthly down payment mo lang, no, for 28 months is around 36,600 pesos. So if you want to learn more about this project, no, kung gusto mo nang mag-invest, no, para sa future mo, o kaya naman magkaroon ka ng sarili mong rental business here in Santa Rosa, this is the right time para pumosisyon ka dito sa area. Because a lot of opportunities are waiting for you here in Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. So once again, I'm Harriet Otero. You can reach me out on WhatsApp or Viber 0997-833-7519 for more details and for site viewings, no, kung gusto mo man makita in person yung unit here in Zadia or the actual tower itself, I'm just one call away. Thank you for watching, guys. Bye-bye!